Hey guys, here in a nutshell with me, Ina, meron tayong isang kababayang problemado dahil according to him, naloko siya ng kapwa nating Pilipino daw na consultant who promised him a job. And it's the usual story that we hear, hindi nasunod yung mga sweldo and other things na sinabi raw sa kanya na mangyayari. Ang problema, May 3 daw, maa-out of status na siya. Or actually, out of status na pala siya ngayon because right now it's May 7, 2026. Okay. Alamin natin ang kanyang storya at kung meron pa siyang options to regain valid status. Attorney Jake Aguilar is here to talk to us about this. Okay, na-send ko na po kay Attorney Jake. Welcome back, Attorney Jake. Magandang umaga, Ina. Oo, na-send ko kay Attorney Jake yung email na nakuha ko sa ating kababayan. I will put up portions of his email. Okay? Hold on. Okay, ito ang kanyang kwento. Pumasok siya ng Canada May 2024. Food counter attendant. At dahil sa pangambang hindi ma-renew ang LAMIA, okay, so I would assume, Attorney Jake, 1-year contract siguro yung nakuha niya, no? Okay? Naghanap na raw siya agad ng ibang opportunity. June 2025, natanggap siya bilang cook sa isang bagong employer na may offer na $19.25 per hour. Kaya narito po ang mahalagang detalye ng kanyang karanasan. Ang sabi niya, na-interview daw siya ng employer mismo at nung consultant who is working with the employer. Okay, isang Pilipina. Pinangakuan nila ako na ipaprocess ang aking bagong LMIA at work permit kapalit ng paglipat ko sa kanila. Okay? Pangalawa, illegal payment practice he claims. No? Nang magsimula akong magtrabaho, binabayaran po ako ng cash sa halagang $16.60 lamang. Okay, so obviously it's less than what he was told sa pamamagitan ng isang agency. Siguro may cut si agency, kinuha yung porsyento, no? Missing documents din. Sabi niya, ang aking unang buwan na sahod ay $2,100. Okay? Na ibinayad pa raw niya ng diretsyo sa consultant para sa processing fee. Ngunit hanggang ngayon, ngayong April 2026, bless you baby yung anak. Wala, you have, like, go to Papsi. Okay. April 2026, wala silang maibigay na proof ng application o anumang legal na papel. Aba, okay. So mukhang hindi daw pinrocess after all yung kanyang papers. No? At ito na, urgent deadline. Mag-e-expire na raw yung status niya. May 3, 2026. Okay. Sabi niya, humihingi siya ng payo kung ano ang legal na hakbang na dapat kong gawin, lalo na't biktima po ako ng maling sistema at panloloko ng kapwa nating Pilipino. Nais ko pong manatiling legal ang aking pananatili rito sa Canada. Okay. This is, I must say, it's a fairly common situation, no? Na yung mga kababayan natin na they end up in these types of situations. Okay, ano palagay mo dito, Attorney Jake? First thoughts. Salamat muna doon sa letter sender, no? Kasi another opportunity for us na naman to, hindi naman lecture, pero at least give some caution nga sa mga, yan, sabi mo na medyo naka-similarly situated. So, unang-una, parang, I think 2 years yung ano niya. Yung, 2024. Ay, sorry, oo nga, 2024 pala. Mukha lang. And then, so ang pagkakaintindi ko nga, kasi ayan, mag-expire na, or in fact, expired na, di ba? So nag-iisip siya ng malilipatan, naghanap siya ng malilipatan, which is, again, very common ngayon yan. Siyempre, mag-expire na yung work permit mo and wala namang ding ibang choice kundi maghanap ka ng bagong employer na may LMIA. So yun naman talaga yun. Kaso ito nga, may nakilala siya, nag-promise nga daw na, sige, lipat ka na sa amin, mag-start ka na dito, ganyan. So, applyan ka namin ng LMIA. Yun pa lang muna. So, medyo, ito nga, para maging maliwanag sa lahat ng tao na nasa ganitong sitwasyon, medyo magduda kung wala pa. Kasi yung promise, wala namang ano yun eh. Unang-una, wala namang kayong kontrata, di ba? Verbal lang yon.
So kahit sa law, yung mga verbal promise na yon, kahit pag hindi yung natupad, wala, hindi yun enforceable eh. Paano mo enforce yun eh? Hindi mo mahahabol yung nabigay sa ng Talaga, pangako. kumbaga, dapat nga intuitive na sa atin yun, di ba? I mean, paano mo habulin yun? Laway lang yun, sinabi sa iyo. Nag-promise sa iyo. Parang, ito nga din, sa law school kasi ito yung ginagamit ng mga professor namin na analogy. Sa love life ba? Na, promise, mamahalin kita, mga ganun. Kasi, in fact, hindi totoo, Oo. nagiging actual case yan. May mga ganong case. Oo. Kita, huwag ka mag-alala, ganun. Tapos hindi natuloy. Pwede ba yon? Pwede mo ba siyang kasuhan? Kasi naniwala ka eh. All the while, binigay mo lahat eh. Kasi akala mo, mamahalin kayo. Hindi niya ginawa. So, actually, may mga case na ganyan. Totoong case yan. Pwede mo ulin. Hindi. Wala. Hindi talaga. So same thing sa mga ganyang mga job offers na i-hire kita, apply ka. Punta ka na dito, mag-start ka na. Medyo na tayo dapat doon, maging cautious na tayo doon. Medyo red flag na yun eh. So kaya wag natin din sabihin na, niloko ako kasi hindi nila sinunod yung promise. Yun nga eh. I mean, pinasok natin yun, di ba? So, dapat medyo aware tayo. Things may not go as intended. Baka nga naman gusto ka talagang i-hire pero hindi lang nag-materialize. Pwede yan. So anyway, so that's one. Tapos yung isa pa na red flag din, cash. Alam din natin na kung cash, hindi rin hindi rin legal in the sense na yung cash itself, hindi yun yung problem. Ang problem niya yung $16 yung bigay sa kanya. Which is, alam mo na may something po. Saan punta yung $3? Which is, again, may dati na tayo na pag-usapan na ganito, di ba? So, nasan yung $3? Nasa agency. So, medyo magduda ka na. Tsaka nasan yung paper trail nga doon. Yun yung medyo doon, red flag. Nasan yung paper trail doon? Kanino nga napunta yung $3 na yon? Sa gobyerno ba? Or sa agency ba? Or kay Poncio Pilato ba? So, dapat may trail yon. So, kung walang trail, medyo magduda ka na ulit. So kung tuloy-tuloy mo yon, tinanggap mo kasi inisip mo, sweldo pa rin to, kita pa rin to, tsaka parang dalawa trabaho kasi may trabaho pa ako doon sa isang hindi pa nag-expire. Kasi ngayon may side job ako na cash. Okay ito parang kung nakikinabang ka doon, hindi ka rin pwede magreklamo later, sasabihin mo na, teka lang, cash job yung binayad pala sa akin, mali yun. Dapat all the while, alam mo yun na mali. Di ba? Kasi nasa Canada tayo. Plus, kahit sa Philippines, ganun eh. You cannot claim ignorance, di ba? Part na yun, medyo alam na natin yun. Tsaka yun nga, ito, gusto kong isingit yung sa legal, rin kasi may maxim na he who comes into equity must come with clean hands. Yan, medyo malalim. Tagalogin natin. So, kung dapat malinis yung kamay mo, kung magrereklamo ka na, parang nadehado ako doon dapat sabi nila, hihingi ka ng remedyo. Dapat yung mismong kamay mo malinis din. Hindi pwedeng may dumi. Ibig sabihin, nag-participate ka doon sa parang alam mo nang mali, cash job, tapos hindi nga naka-report sa government yun malamang kasi nga hindi nga legal. Wala kang authorization to work to, nag-work ka. Wala kang namang work permit para doon. So alam mo nang mali, ginawa mo pa rin, ngayon hingi ka ng remedyo. So medyo hindi maganda yung doon. Ang tingin ng batas doon or kahit pumunta ka sa korte or what, medyo hindi ka papaboran kasi nga, yun nga, ba't ka nag-participate? Alam mo nang mali yun eh. So, yun muna. Alam ko yung sinasabi ko medyo masakit, pero yun nga, kailangan natin ng awareness kasi kung alam mo nang may mali dun sa ginagawa mo, later on, hindi ka pwede magreklamo. But, bibigyan ko lang ng side, yung applicant. I would assume, Attorney Jake, paano ang sasabihin niya? Naloko nga kasi siya. He was really made to believe and he only found out that he was maybe gonna be paid in cash. Hindi niya alam, na biglang, ba't ito na lang yung dumating? Nakapag-umpisa na siya, iniwan niya na yung original employer niya. So, he was stuck in that situation. Baka yun yung... Yeah, I understand that part na all the way talagang napaniwala siya na totoo ito and everything. I get that. And I'm not blaming anyone. Kahit yung nag-send ng letter at saka kung sino man nga yung nasa ganyan situation. What I'm saying is that i-raise natin yung level of understanding at saka yung maging cautious tayo kasi again, we cannot claim later on na
na naloko tayo. Even if na all the while talagang buong-buo yung paniwala mo, kumbaga lahat ng sweet talk sinabi na sa'yo para mapaniwala ka and everything. Mm-mm. Hindi yun enough. Kumbaga, protektahan mo yung sarili mo kasi that will not save you. Yeah. Na naniniwala ka. Again, yung analogy para sa akin, kaya nag-mark yun sa akin nung nasa law school ako. Minsan kasi, di ba, pag pinangakuan ka na, pakakasalan kita, mahal kita, mga ganun, di ba? So, I mean, sa lahat naman to, buong-buo yung paniwala mo, 100%. Kaya binigay mo rin lahat, ginawa mo lahat. And then later on, hindi nag-materialize. Yun nga, sama-sama ng loob mo, di ba? Can you claim? Parang pwede kasi feeling mo talaga niloko ka eh. 100% niloko ka. Buong-buo binigay mo, andun na lahat pero hindi pa rin. Kumbaga hindi natuloy yung marriage or whatever kung anong pinangako niya sa'yo. May claim ka ba? Parang meron kasi may damage sa'yo eh. Nasaktan ka. Pero yun nga, sa batas hindi eh. Sorry, parang gano'n. Pero everyone makes promises eh. Lalo na yung mga salesman, whatever, di ba? Kumbaga, it's normal for them to give you promises kasi kikita sila doon. So, itong offer sa'yo na employer, pati yung immigration consultant, may self-interest sila doon eh. So, yung promise nila sa yun, parang it's normal for them to do that. Yun nga lang, the thing is, wala tayong pinanghahawakan kasi wala namang kontrata. Yeah. Hindi siya enforceable. So, yun yung sad truth na somehow, we have to just accept it. I understand, dun nga sa layman, sa ordinaryong tao, hindi natin alam yon, which is nga, I get that. Kaya nga din, I take this opportunity to give those information. Para ngayon, hopefully alam na natin, mag-ingat tayo, doblehin natin ang ingat. Lalo dito sa Canada, yun ang expectation sa atin. Parang boxing, protect yourself at all times. Sabi nila. Right, okay. Yun lang naman. Oo, but we're not saying, Attorney Jake, na malinis ha, yung consultant tsaka si That's not what... I think hindi rin talaga. Talagang they took advantage of this this worker ha. Both of them, sabihin natin, nakinabang sila dun sa setup. Both of them. Both. Nakinabang si consultant, nakinabang si employer, nakinabang din siya. So, kaya nga parang ang tingin ng batas dito, nakinabang naman pala kayong lahat eh. So, na kayo magreklamo. Parang ganun. So, ganun ang sabihin natin tingin dyan. So, we're not saying na tama si consultant or si employer, ganyan. Mali din sila, definitely. Pero, yun nga, can we punish them for that? So, walang habol, can they be punished? Sabihin mo nang hindi mismo si worker ang makapagpanagot. But paano nahahabol yung mga ganitong consultant and employers? Yes, consultant, yes. Medyo, yun? Ngayon, may mga bago ng batas eh. Exactly. May bagong batas tungkol dyan na naghigpit sa mga immigration consultants. So, yun nga, pag nagkaroon ka ng monetary damage, pwede ka na maghabol ngayon. So, yan, medyo ginandahan nila yung batas para dyan. But yes, doon sa consultant, kasi nga regulated naman siya, pwede mo siyang ireklamo doon, pwede siyang ma-discipline. So, pero kailangan mo ng evidence. Yun yung importante dito. Kasi hindi ka pwedeng magsabi lang na, niloko ako, ganito, ganyan. Well, where's your evidence? Kasi yun yung tatanungin sa'yo nung tribunal or kung sino man yung magdidisiplina doon sa sino man yung kino-complain mo, whether it's the employer or the immigration consultant. Of course, before nila i-punish yun, you have to bring out your evidence. Kailangan may kasulatan ka, gano'n. Kasulatan, di ba? Hindi pwedeng salita lang. Although may value din yun. Pwede mo namang sabihin. Kaso nga lang, self-serving kasi yan eh. So parang hindi enough. Kumbaga, hindi enough na sinabi mo lang, maniniwala na sa'yo agad. It doesn't matter how well you prepared your statement, di ba? Na, yung pag magsalita siya, parang totoo talaga. Hindi eh. Kasi anyone can do that eh, di ba? And yung kabila naman, syempre, i-deny nila, di ba? I mean, we can expect that na unless na lang aminin din ng kabila na, talagang nagbayad kami sa kanya cash. Well, tapos na, wala tayong pag-uusapan, inamin eh. Pero we can expect na hindi nila aminin yun. Na, hindi ko kilala yan. Ano yung pinagsasabi niyo? Wala kami kinalaman niya. Oo. Yung nagbayad kasi siya eh, di ba? Ng parang 2,100. Yun pwede ba niyang habulin? Pero paano kunyari binang transfer lang niya yun? Walang resibo. Paano ba yun? Paano niya mababawi yun? So kung may trail at least na nagbayad siya, so possible, kunyari nag-interact siya, may bank statement. So ang tanungin natin si consultant muna, ano yung binayad niya na yan, para saan yan? So dapat may sagot, di ba?
And then, o ano nangyari? So, kung wala, which is yun yung claim ng applicant natin, walang nangyari dun sa 2,100 na yun, hindi dapat lang naman na isole yun. Yeah. So, hanggang dun lang muna. So, hanggang dun lang sa pera na yun na binayad niya. Kung wala naman talaga nangyari dun, walang service na pre-provide, pwede naman isole sa kanya yun. But then, we have to ask the consultant kung ano yung masasabi niya doon. So, it's a process nga na kailangan din natin panagutin si consultant. Oo, kasi yung sinasabi niya, I think the payment was made para dapat nag-file lang application like for a work permit or Dapat. LMIA. So clearly yun wala. So may habol naman siya in that regard sa small claims. Small claims court siya babagsak. Possibly, yeah. Sa small claims dun sa college, dun sa regulator nung yan, oo. Yeah, possible din doon. Okay. Oo, kabayan, itong email sender natin, basahin mo yung bagong rules. Merong tinatawag na compensation fund. Although it will start in July, you might have to wait a little bit before mo subukang ma-avail o mahabol yung pera mo mula dun sa consultant. Okay? All right. Paano ngayon to, Attorney Jake? May 3, out of status na daw siya. What do you see Yeah. are So, his magandang natin yun. ngayon? May chance pa naman kung makakakita pa rin siya ng employer na may LMIA or kung yung kausap niya ngayon, kung maituloy nila yung LMIA na yon, pwede pa rin siya mag-apply ng work permit with restoration. Kaso limited yon. So from May 3, meron lang siya 90 days to restore. Ano ba yan? At the mercy pa siya bigla nitong taong nanloko sa kanya kung gano'n. Ganun din naman talaga. We're always at the mercy of our employers din talaga. Ganun talaga. Wala tayong magagawa doon sa part na yon. So you just have to look for the employer nga din na hopefully hindi ka abusuhin. Totoong marami nag-aabusong employer dyan. But you have to be careful nga. Be cautious na lang with your dealings. Make sure na hindi ka rin niloloko. Pero yun. Ang pinaka-point is kung naniwala ka in all, that will not save you Parang ganun. Right. Hindi ibig sabihin puprotektahan ka. Sige po. Attorney Jake, pwede rin siya yata mag-file ng complaint dun sa ESDC, yung nangangasiwa ng TFW program, about the employer. Kasi he was being given salary kahit mababa. Correct. So marami ding violation din talaga nga doon. Pero he needs to bring out his evidence then. Na sinasweldohan siya ng cash, tapos wala siyang kontrata. Pwede yun. Ito lang din yung isa pa. Kasi di ba LMIA tsaka work permit, yung LMIA dapat yung cost nun talaga sa employer. So kung yung 2,100 na binayad niya, saan ba yun? Para saan nga yun? Yun muna yung tanong May kinalaman ba yun dun sa LMIA? Kasi yun yung start ng process. Kung LMIA yun, hindi niya dapat bayaran yun. Employer cost dapat yun. Yeah. So dapat isoli sa kanya. Pero yung work permit kasi hindi din naman ma-apply kung walang LMIA. So LMIA talaga muna. I think he can go for the employer for illegal hiring. Pwede din. May mga narereklamo na mga ganyan, di ba, mga employer na nag-hire nga na wala namang papers, di ba, may naparusahan na nga na fine, marami siyang hinire. Na-fine siya ng 70,000 yata yun. So, pwede doon. Pwede kayo doon magreklamo. Okay. Tapos, tama ka, Attorney Jake, mukhang 2 years pala yung original contract niya. Kasi nga 2024 pala siya dumating, 2026 na nga pala ngayon, So, he actually left his employer midway, no? Yung original employer. So, kasi nga, siguro isa yun sa sama ng loob niya kasi iniwan niya yung dati. Parang lang din talaga sa love life. Iniwan niya yung existing niya, lipat siya sa bago. And then, to find out na wala rin pala. Yung bagong nilipatan niya, wala rin palang nangyari. Did he, kung ganong iniwan niya yung kontrata, yung unang employer niya, did he violate his first contract from the original? Wala naman yun. Depende pwede sa naman yun. Pero pwede naman, usually pwede ka namang umalis doon sa employment mo kasi wala namang dapat i-compel na magtrabaho kung ayaw mo na. Regardless of may contract or wala. It's more of yung damages ba. Kung merong kasunduan kayo with the original employer na hindi ka dapat umalis ng ganito ganyan or kung alis ka man, bayaran mo itong ginastos namin para sa'yo, medyo fair naman yon. But at the end of it, kumaga, pwede kang umalis. Okay.
Oh, so that is it, itong email sender natin. Pwede, in a way, feeling ko pwede niyang habulin, pero yung concern niya about his status remains It's more, uncertain. Kung I paano guess it's siya more on the, mag-delegate. yeah, it's more on the status. And then, yeah, restoration kung makakita siya. Work permit restoration. Pero kung wala, kung gusto niya, visitor record muna. I-convert niya muna into visitor para at least hindi siya alis ng Canada. Yung vulnerable open work permit, is he qualified for it? Hindi, kasi yung vulnerable, dun yung sa existing niya, na iniwanan niya na wala namang abuse sa kanya. Kaya Kumbaga kasi- hindi kasi siya technically on paper, hindi siya officially employed dito sa bago. Ganun ba yun? Correct. Oh. Correct. Dapat officially employed ka dun sa nag-abuse sa'yo. So kung Alright. in-abuse naman ito, hindi ka nga dapat dun eh. Wala kang, wala kang authorization to work for that employer eh. So hindi yun, hindi magka-qualify yun sa vulnerable. Got it. Okay. So yun yung sa email sender natin na real talk tayo muli ni Attorney Jake Aguilar. Okay. But I hope this episode still helps you out. We will end this episode here. As always, thank you so much, Attorney Jake, for your insights. Okay. See you guys in the next one. Bye.